Yung isa din sa mga realizations ko po na regarding sa first question na kung paano ko na-realize na black sheep ako, is nung time na I was really actively trying to heal myself and napapansin ko na wala akong kakaibang ginawa to deserve yung treatment na kakaiba. Kasi kinompare ko yung sarili ko sa mga pinsan ko and they were also doing what I was doing and vice versa. Iba lang talaga yung naging approach sa akin. Mga tito and tita, Yes po. parents. Parents, ang mama ko po kasi ano siya single mom siya. Tapos ang nagpalaki sa akin ang nagfa-finance sa'min, yung mga kapatid niya. So parang hin mas heavy yung criticism from, other people, mga tita and tito. Dahil sila yung financially responsible sa akin at that time. Parang common naman yun sa Filipino tradition. Okay, so ibig sabihin, kasama nyo si mama mo, and then mga kapatid niya, tas mga pinsan mo. Yes po. Into one household. May time po Okay. na ganun. I see. And then during that time, si mother mo nag-work din. Hindi po. Yun na po yung parang ginagawa niya. Parang siya na yung nag-aalaga sa family namin. Okay. So during that time, so ang pinag-uusapan natin dito is one set ng tito-tita. Opo, parang magkakapatid sila. Tapos mga anak nila. Ganun po. So, kung ikaw tatanungin, ano sa tingin mo yung ideal child or ideal person for them? Ideal person. Siguro yung hindi pala sagot. Kasi parang doon kami nagkakaroon lagi ng friction na rationable ako Pero hindi din naman ako yung rationable na nagmumura or more of like, ine-explain ko yung sarili ko. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa ng mga pinsan ko na ganun lang sila Yun yung ideal siguro, yung oo ka na lang. Kasi parang may point din na yun nga, yung comparison na na-realize ko din na bakit naririnig ko to and hindi sinasabi sa kanila. Which is na-realize ko din po nung nagkaanak na ako na may mga bagay na nasasabi sa akin na hindi ko kayang sabihin ngayon sa anak ko. Which was unnecessary. Kapag halimbawa wala ka or nakatalikod ka, ano sa tingin mo yung mga sinasabi nila kapag pinag-uusapan ka? Okay. Nung inisip ko yung sagot sa tanong na yan, parang wala akong maisip na perspective nila about me pag nakatalikod ako. Kasi yung guardians ko and yung family unit namin, very reactive sila towards sa akin. Parang pag may napansin silang mali, agad nilang sasabihin. So it was too much for me growing up. To the point na pag inisip ko pa yung sinasabi nila ng wala ako in the room, parang mas lalo pa akong madadown. Kasi reactive na nga Sinasabi na nila yung naisip nila, walang preno. So hindi ko na yun iniisip. Ano yung mga emotions na usually o during that time na mabigat? Ano yung mga emotions na na-associate mo sa home niyo? Yung emotions na na-associate ko sa home is ayokong umuwi. Parang may time nung college ako na talagang fully immersed ako sa studies na kung anong clubs or organization yung pwede kong sasalihan ko para lang di umuwi. Parang ako po kasi sa PNU ako nag-college So, ang biyahe ko going to Cainta, pag bus 2 hours. Pero pag LRT, mabilis lang. Pinipili ko talaga umuwi ng so ganito ang routine ko. Papasok ako ng before 6 a.m. Nandun na ako sa school kahit yung first class or first period namin is 8 or 7 or 10. Tapos doon lang ako sa school and then after school talagang papahupain ko yung traffic sa Taft Avenue before ako sumakay ng bus, which would take another 2 hours. Parang very avoidant ako sa bahay na kahit anong gawin ko sa labas.
basta ma-distract ako, basta hindi ako umuwi, basta may rason ako na hindi umuwi, gagawin ko.